na ba ito? Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Maraming natuwa sa kanyang naging pahayag tungkol sa planong pagtakbo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa darating na halalan. At ngayon, isang malaking tanong ang bumabalot sa isipan ng sambayanan. Siya na nga ba ang susunod na magiging Pangulo ng Pilipinas? At ikaw, susuportahan mo ba ang ating kagalang-galang na Vice Presidente? Tara at ating balikan at alamin ang mga programa, proyekto at mga nagawa ng ating Vice Presidente Sara Duterte. Mga hakbang na nagmarka sa kanyang pamumuno mula lokal hanggang pambansang antas at patuloy na pinag-uusapan ng sambayanan hanggang sa ngayon. Una na dito ay ang bilang mayor ng Davao City. Ito ang isa sa mga pangunahing milestone niya bilang isang leader. Siya ang kauna-unahang babaeng mayor ng Davao City. Ito ay naging simbolo ng women empowerment at inspirasyon sa mga kababaihang nais pumasok sa public service. Pangalawa, isa sa mga pangunahing prioridad ng kanyang pamumuno ay ang kaayusan at seguridad. Meron siyang Peace and Order programs. Layunin nitong mapanatili ang seguridad ng lungsod upang maging mas ligtas ang mga residente at negosyo. Pangatlo, nakatuon siya sa mabilis na aksyon tuwing may sakuna. Meron siyang disaster preparedness and quick response operations. Mas mabilis na pagtugon tuwing may sakuna tulad ng baha at sunog. Pang-apat, pinalakas ang koordinasyon sa emergency response. Mayroon siyang disaster operation centers. Nagkaroon ng mas organisadong rescue at emergency coordination. 5. Isa sa malaking tulong sa kabataan ay ang edukasyon. Mayroon siyang scholarship at educational assistant programs na katulong sa mga estudyanteng kulang sa pinansyal na suporta. Pang-anim, binigyan pansin din ang kabataan at ang kanilang pag-unlad. Mayroon siyang youth development and sports programs. Nagbigay oportunidad sa kabataan upang malinang ang talento at maiwasan ang bisyo. Sunod naman dito ay ang bahagi rin ng advokasya ang pag-iwas sa droga. Mayroon siyang anti-drug awareness campaigns, layuning turuan ang kabataan tungkol sa panganib ng iligal na droga. Pangwalo, mahalaga rin ang proteksyon ng kababayan at bata. Mayroon din siyang Women and Children Welfare Programs, nagbigay proteksyon at suporta sa kababayan at mga bata. Next, isa sa mga pangunahing programa ang kalusugan at nutrisyon. Mayroon siyang health and nutrition campaigns, nakatulong sa pagpapabuti ng nutrisyon ng mga bata. Sunod naman dito ay pinalakas ang suporta sa maliliit na negosyo. Mayroon siyang support para sa MSMEs at local entrepreneurs. Nakatulong sa maliliit na negosyo upang magkaroon ng dagdag kita. May programang pangkabuhayan para sa mga mamamayan. Mayroon siyang livelihood and entrepreneurship program. Nagbigay training at kabuhayan sa mga residente. Next, layunin din ang pag-unlad ng lokal na ekonomiya. Mayroon siyang business and community development projects. Layuning palakasin ang lokal na ekonomiya. Next, mahalaga ang mabilis na aksyon sa emergency. Mayroon siyang emergency response systems, mas mabilis sa pagresponde ng rescue teams. Next, tulong sa komunidad ang isa sa mga pangunahing layunin. Mayroon siyang community outreach and social services. Naghatid ng tulong sa mga mahihirap na pamilya. Ating alamin naman ang mga nagawa niya bilang isang Vice Presidente ng Pilipinas. Isa sa mga programang tumulong sa pang-araw-araw na gastos ng mamayanan, meron siyang libreng sakay program na katulong sa commuters na makatipid sa pamasahe. May direktang tulong sa mga nangangailangan ng gamutan. Mayroon siyang medical assistance program, nagbigay tulong pinansyal sa mga pasyente. Sunod naman dito ay ang suporta sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Mayroon siyang burial assistance program. Tumutulong ito sa mga pamilyang walang sapat na pera sa pagpapalibing. Ngayon naman ay alamin naman natin ang kanyang mga nagawa bilang Secretary ng Department of Education. Una dito ay ang isa sa mga pangunahing reforma sa edukasyon, ang matatag agenda, layuning pagandahin ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Pangalawa dito ay ang pagtutok sa reading at learning recovery. Meron siya ditong catch-up Fridays, pinalakas ang reading at literacy skills ng mga estudyante. Sunod naman dito ay ang karagdagang learning support matapos ang pandemya. Mayroon siyang National Learning Camp. Nagbigay dagdag learning intervention matapos ang pandemya. Sunod naman dito ay mas interactive na paraan ng pagkatuto. Mayroon siyang Natural Learning Camp Initiatives. Nagbigay interactive learning activities sa mga estudyante.
Sunod naman dito ay ang pagbangon ng edukasyon pagkatapos ng COVID-19. Mayroon siyang learning recovery programs tumulong maibalik ang kalidad ng edukasyon matapos ang COVID-19 pandemic. Sunod naman dito ay ang pagbibigay ng mas maraming oras sa pagtuturo, pagbabawas ng administrative task ng teachers. Mas nabigyan ng oras ang mga guro sa pagtuturo. Sunod naman dito ay ang suporta para sa mga guro. Mayroon siyang teachers welfare programs, nagbigay suporta sa benepisyo at working conditions ng teachers. Sunod naman dito ay ang proteksyon ng guro at mag-aaral. Mayroon siyang accident insurance initiatives, nagbigay protection sa teachers at learners laban sa aksidente. Sunod naman dito ay ang protection sa karapatan ng mga mag-aaral. Mayroon siyang Learners' Right and Protection Office. Pinoprotektahan ng mga estudyante laban sa bullying and abuse. Sunod naman dito ay mas ligtas na kapaligiran sa paaralan. Mayroon siyang Child Protection and Anti-Bullying Policies. Layuning gawing ligtas ang paaralan para sa mga bata. Sunod naman dito ay ang sama-samang paghahanda ng paaralan. Mayroon siyang Brigada Eskwela Support Programs. Pinagtulungan ng komunidad at paaralan ang paghahanda sa pasukan. Sunod naman ay mayroon din siyang pagpapalakas ng seguridad ng paaralan. Mayroon din siyang school safety and security measures, nagbigay dagdag proteksyon sa mga estudyante. Sunod naman dito ay ang pagpapahusay sa pagbabasa. Mayroon siyang Reading and Literacy Improvement Programs. Ito'y tumutulong sa mga batang hirap sa pagbabasa. Sunod naman dito ay ang pagpapalakas ng basic math skills. Mayroon siyang Mathematics and Foundational Learning Enhancement. Pinahusay ang math at foundational learning skills ng mga bata. Mayroon din siyang suporta sa edukasyon ng katutubong komunidad. Mayroon siyang Indigenous Peoples Education Support. Nagbigay suporta sa edukasyon ng mga katutubong komunidad. Kung may natutunan ka sa araw na ito, paki-share at paki-follow na rin po ang aking page. Kung gusto mo ng mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon, tumutok lamang dito sa Kwentong Karunungan ating tuklasin.